Today, set up na natin yung car seat and yung stroller ni baby. Dito ako ngayon sa Maples Chiropractic. Dito sa Maples. Nagpabook ako ng appointment this week para sana pa-crack ang aking likod, no? Pa-massage or pa-adjust yung aking likod kasi nga sharp pain na siya. Hindi na ako nakakatulog ng maayos-ayos. Kaya sabi ko, papatingin ko tong likod ko. Meron naman sila for pregnant. Pag arrive ko right now, it's I think 4:30 yung appointment ko. Pag arrive ko, lumipat na daw yung pangbuntis na nagka-Cairo. Anong gagawin? Sabi nila, ayaw ka namin i-Cairo nang hindi kami marunong sa buntis, sabi niya. Pwede naman kami magdahan-dahan pero ayaw namin i-Cairo ikaw nang hindi kami professional sa mga pregnant women. Sabi ko, wag na. Lumipat pala yung taga-Cairo nila na pangbuntis. Hindi na lang ako tinawagan. Nag-arrive pa ako dito. So yeah, wala, hindi mapapalagotok tong ating likod. Patuloy ang ating sleepless nights. Ang sakit kasi talaga ng likod ko. In the middle, pababa ng pababa. Spaghetti pababa. It's sunny day today. It's gonna be a good day. Sayang ang araw. Dilinisin natin yung car natin today. Kasi nga nandito rin yung car seat. Ayan. Set up na namin yung car seat today. Pero lilinisin muna itong sasakyan na ito. Daming gabok kasi. Daming pinagdaanan. Para naman safe siya for Vavy. Vavy? Baka ipa-car wash ko na lang din siya. So, yeah. We'll see what happened today. So, bago ako pumunta kanina sa aking Cairo appointment na hindi naman natuloy, in-unbox na namin ni Dandan tong car seat and stroller ni baby. Sa mga hindi nakakaalam po, dito sa Canada, hindi ka nila i-release, hindi ka nila papauwi ng ospital after mo manganak kung wala kang dalang car seat. Hindi lang basta-basta car seat actually. Dapat yung car seat mo hindi expired. Usually, yung mga car seat dito, ang kanilang lifespan ay 5 to 10 years. Pwede naman yung second hand or brand new basta make sure yung date hindi pa expired. Sa mga magtatanong, kailangan mo pa rin ba daw ng car seat kahit wala ka namang car? And the answer is yes. Whether you're gonna walk home, whether maglakad ka pa uwi or magtaxi ka pa uwi, kailangan mo ng car seat. Para yun sa safetyness ni baby. By the way, itong car seat na meron tayo and stroller, 3-in-1 na siya. Natanggap natin siya from our baby shower. Galing siya sa aking mga vavaihan na friends, si Maring Vea, Maring Chachi, Maring Celine, Ate Giselle, and the boyfriends. Big time na sila ngayon, may pa-car seat na. Medyo maharlika kasi talaga yung mga brand yung car seat, lalo na yung may kasamang stroller like this. Super ganda nitong binigay nilang stroller kasi yung stroller niya nako-convert siya into bassinet or like mini basket kung gustong humilata or humiga ni baby. Yung favorite part ni mommy, of course, yung compartment sa baba. Lahat ng aking shopping ilalagay ko na dyan. Hindi ko na kailangan bit-bitin. The car seat looks like this. Meron siyang infant insert right now kaya medyo masikip siya. Pero detachable yan kapag hindi na infant yung iyong baby. Pinicturan ko nga yung car seat na yan nung na-build na namin tapos sinend ko sa kanyang mga ninang. So thank you so much mga ninang. Hindi na kailangan bumili ni mommy and daddy ng stroller. Malaking tulong na rin to kasi medyo mamahalin to, no? So thank you back. So balik tayo that afternoon. Nilinis na namin ni Dandan yung loob ng car kasi kailangan mong i-set up yung car seat sa loob. Namumulot ako ng basura dyan habang siya vacuum niya yung mga dapat niyang i-vacuum. Ngayon ko lang napansin, mukha na pala akong tadpole. Napakalaki. Parang hindi na to baby siopaw. Parang isang malaking pandemonay na tong nasa tiyan ko talaga. Itong sasakyan na to, ito yung ginamit ko nung travel healthcare aid ako outside the city, kaya medyo marami siyang napagdaanan. Oh, wag na kayong mag-judge dyan sa gabok dyan sa labas ng car ko. Ika-car wash natin yan. Umulan, umaraw kasi dito, kaya ganyan yan. Yung car seat nga pala na naregalo nila, it comes with a base. So yung base, ipipermanent mo siya dito sa iyong car. Tapos, ikiklip mo na lang yung car seat pag na-install mo na yung base na binigay. And then, And then, ang aking task while done is installing the base. Etong baby mirror para makikita namin siya kasi baby is facing at the back. Hindi siya naka-face sa amin kapag ilalagay natin yung car seat. And of course, may manual na naman kahit simpleng mirror lang kaya hindi ko na naman nagawa. So, to the rescue ang ating Dandan. Pinagkiklip-clip niya yan. And then, this is the car seat with the base. Actually, pwede naman siyang walang base. Basta i-seatbelt mo lang yung car seat pero mas safe siya ata pag may base. Tama ba?
ba or nagmamarunong na naman ako? Hindi ko na video at hindi ko rin nakita paano in-install ni Dandan tong base. Pero ayan, naka-permanent seatbelt na yata siya sa aking seat. Tapos ang car seat, ipapatong mo lang hanggat may marinig kang mag-clip. And then the last one, yung baby mirror, ilalagay siya dun sa headboard ng aking upuan. Actually, madaming rules about car seats dito sa Canada. May specific age ka ng bata na dapat palitan mo na siya ng booster, hindi na dapat siya car seat. I-search nyo na lang kaysa naman sa mapahamak akong magbigay ng wrong information. Dahil nga kami ay napagod na kaka-vacuum, kakakudkod ng mga gabok, naisip na lang namin mag-touchless car wash instead na kami yung mismo magkukudkod na naman ng mga gabok sa labas. So pinuntahan na namin yung pinakamalapit na car wash na alam namin, and then basically sisiritan lang naman niya ng tubig, paikot, tubig, sabon, tubig, and then papatuyuin niya rin at the same time. You just need to drive slowly.